Ryan! Ang tagal ko nang hindi nakagawa ng content tungkol sa Toyota Race hanggang sa may nag-request na mga tao na gawan ko ng episode ang recall ng Toyota Race na in-announce sa mga news media etong 2025. Actually, busy ako recently. Hindi ko kagad nasagap tong balita at hindi rin kasi ako nakakuha ng letter o message mula sa Toyota tungkol sa sasakyan ko. O nga pala, isa akong race owner. At hindi pala kasama ang kotse ko sa recall o sa language ng Toyota Special Service Campaign. Special lang race sa akin kasi owner ako ng isang Toyota Race. Isa ako sa mga kumuha nung unang labas na turbo variant. At karamihan ng mga race owners kung nanood sa YouTube ng race contents bago bumili, malamang napanood isa sa mga contents natin. Kaya andito tayo para pag-usapan natin itong Toyota Race Recall ng 2025 at ano ang mga dapat mong malaman tungkol dito. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers, lalo na sa mga what to do sa ganitong sitwasyon. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Last Feb 14, 2025, Valentine's, nagpadala ng letter ang Toyota Motor Philippines kay Attorney Cheryl Carbonell, OIC Director ng Consumer Protection and Advocacy Bureau ng DTI. Hindi love letter, kundi Special Service Campaign Letter for Engine ECU Reprogramming on Toyota Race Models. Dito sa letter na to, nakasulat as part of its corporate commitment to product safety and quality, meron silang gagawin na special service campaign para i-reprogram ang mga ECU ng 28,828 units ng Race na na-produce noong December 1, 2021 hanggang July 15, 2024. Take note production period to, hindi kung kailan mo nabili ang sasakyan. Tapos may konting explanation tungkol sa SSC. The subject vehicle are equipped with the certain engine ECU due to improper programming of the engine ECU under certain driving conditions such as frequent braking operation in high-altitude areas. There is a possibility that the suction pressure in the brake booster could not be maintained as designed. If this occurs, this could make the brake pedal harder to press, which means the vehicle might take longer to stop. In other words, para mas maintindihan ng karamihan, may mga Toyota Race models na may saktong ECU na may programming na kapag sa madalas na pag-apak ng preno sa matataas na lugar ay may posibilidad na mas tumigas ang preno pagkaapak at in effect, mas matagal ito patigilin. At ang mga customer na nakabili nito ay makakuha ng official na sulat mula sa Toyota at dalhin lang ito sa mga Toyota dealers para magawa itong special service campaign. At sa sulat din na ito, nakasabi na no charge ang pagpapaayos nito pag dinala sa Toyota dealers. In short, libre. Ito naman ang hindi sinabi sa sulat na yan. Sa Pilipinas, 28,800 plus units ang affected. Globally, nasa around 100,000. Ang mga affected ay mga Race 1.2 models, mga G at E variants. Kaya kung ano ang dapat gawin, una, huwag magpanik. Kung hindi ka nakatanggap ng letter mula sa Toyota, ibig sabihin, hindi ka kasama. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Kung nakakuha ka naman ng sulat, schedule mo na yung reprogramming ng ECU ng sasakyan sa pinakamalapit na Toyota dealership sa'yo. Eto, pro tip, isabay mo na lang to sa PMS kung hindi ka naman nasa mataas na lugar. At kung hindi ka kampante pagdating sa actual na mail, pwede mo tong ma-check sa Toyota app. At kung wala ka naman Toyota app, pwede mo pa rin ipa-check physically
kung kasama ka kapag bumisita ka sa servicing Toyota dealer mo. Nung sumilip ako sa mga FB group ng Raze owners, may nakita ko mga kapwa owners na nag-aalala na baka mawalan na raw ng value ang kanilang sasakyan. Huy, wag OA. Mas kampante ka pa nga dapat sa mga car brands na naglalabas ng mga ganitong special service campaigns. Ibig sabihin, kahit nabili mo ng sasakyan, ongoing pa rin ang pake nila sa'yo. Isipin mo to, sa daming Raze owners na apektado, 28,000 mahigit, malamang bago lumabas tong recall na to, wala kang nararamdaman na sira sa kotse mo. Kasi itong ginawa ng Toyota ay proactive. May posibilidad o hinala pa lang na pwedeng mangyari, gusto na ipareprogram ang ECU para hindi na kagad mangyari. Ngayon, kung feel mo na bumaba ang value ng kotse mo, gawing nating totoo ang feeling mo. Benta mo sa akin ang Raze mo ng mababa at sure ako, mabibenta ko pa rin ito sa magandang halaga. Tingin mo ba nakakababa ng value ang ganitong special service campaign? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.